Magandang araw mga mag-aral. Kamusta kayo? Okay, ako'y nasisiyahan dahil kayo ay nasa mabuting kalagayan. So bago natin simulan ang ating talakayan ngayong araw, ay magsimula muna, tumayo ang lahat at magsimula sa panalangin. Binibining pakibot, pakunahan mo ang panalangin. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, class, bago kayo umupo, pakipulot muna ang mga basura na nasa ilalim ng iyong upuan at pakisiayos na rin ito. Okay, very good. Okay, maraming salamat. Maaari na kayong umupo, class. So, bago ang lahat, magtala muna ako ng liban sa mga mag-aaral na kung meron bang lumiban sa ating klase. Okay, maliwanag ba mga mag-aaral? Okay, mahusay. Okay. Sabihin ang narito po kung ang iyong pangalan ng aking natawag. Okay. Binibining Malales. Okay. Binibining Bakyal. Okay. Binibining Pakibot. Okay. Ginoong Duong. Okay. Ginoong Habonilyo. Okay. Wow, very good dahil kayo ay kumpleto ngayong araw na ito. Bigyan ng palakpak ang bawat isa. Okay, class. So ngayong araw ay may papahula ako sa inyo. At gusto kong tumayo kayo kung gusto nyo sumagot sa aking mga larawan na ipapakita. Maliwanag ba? Okay, very good. So, okay class, ito ang mga larawan na aking papakita. Gusto ko na inyong hulaan ito. Okay class, sa unang larawan, ano ito class? Ito ay isang, ano? Okay, tama, binibining bakyal. Ito ay isa sa mga tourist spot o mga tanyag na pinupuntahan ng mga lugar ng mga turista na makikita sa saan? Okay, very good. Sa Palawan. Ito ang underground river sa Palawan. Okay, very good. Sa pangalawang larawan class, ano yung nakikita? Binibining pakibot? Okay, ito ay isang mais na isa sa mga pinagkukunan hanap buhay ng mga tao. At dito tayo nakabase sa ating pangaraw-araw na pangangailangan. Okay. Sa pangatlong larawan class, anong iyong nakikita? Okay, Ginoong Habonilyo. Okay, isa sa mga pinakamatanyag na lugar sa Bohol. Ito ang Chocolate Hills. Okay, tama. Sa pang-apat na larawan class, ano yung nakikita? Ano yung masasabi? Okay, Ginoong Duong. Ito ang larawan ng ginto. Okay, na kung saan ito ang isa sa mga pinakamamahaling bato na ginagawang mga alahas at mga palamuti sa ating katawan. Okay, tama. Sa panglimang larawan class, ano yung nakikita? Okay, ito ang isa sa mga pambansang isda ng ating bansa, ang Pilipinas. Ito ang bangus. Dito, kumukuha mga tao sa ating karagatan para sa ating pang-araw-araw na pagkain para tayo ay mabuhay. Okay, isda, bangus. Sa susunod larawan class, ano yung nakikita? Okay, binibining bakyal. Okay, isang talon. Ano pa? Ginoong Lloyd. Okay, ito ang Maria Cristina Falls. Tama. Ito ang isa sa mga pinakamatanyag na talon na makikita sa Lanao del Norte at ito ang pangunahing pinakukunan ng kuryente sa kanilang lugar. Okay, sa susunod na larawan class, ano yung nakikita? Okay, Ginoong Duong. Okay, ito ay larawan ng isang palay. Okay, dahil ito ang pangunahing produkto ng Pilipinas. At ito ang pangunahing pagkain na rin nating mga Pilipino, palay.
Okay. Sa susunod na larawan class, ano yung nakikita? Okay, very good. Ito ang mga iba't ibang uri ng gulay na makikita sa ating mga anyong lupa. Okay, dito tayo kumukuha para din sa ating pang-araw-araw na pagkain at ito ay nagbibigay ng sustansya sa ating katawan. Okay, tama. Gulay. Sa susunod class, ano yung nakikita? Okay, isang magandang karagatan. Okay, ano pa? Maputing buhangin. Okay, very good. So, ito ang isa sa mga pinakatanyag na lugar sa Aklan. Ito ang, Boracay Beach. Okay, para sa susunod na larawan class, ano yung nakikita? Ito ay, tama. Ito ay hipon na kung saan makikita sa anyong tubig. Ito ang pinakukunan din ng mga pangunahing pagkain sa ating pang-araw-araw. Okay. Ito class. May alam ba kayo class kung ano ito at saan ito makikita? Okay, very good. So ito ang isa sa mga pinakamatanyag na lugar na makikita sa Ifugao. Ito ang Banawe Rice Terraces kung saan dito nagtatanim ang mga taga-Ifugao para sa kanilang mga palay at mga pangsakahan. Okay. Sa panghuling larawan, ano yung nakikita? Okay, binibining malales. Okay, isang bato. Anong uri kayang bato ito, class? Okay, tama. Ito ay pilak na kung saan ito ang pangunahing pinagukunan ng paggawa ng mga alahas, at iba't ibang mga palamuti sa ating katawan. Ito ay mahalaga rin, di ba? Dahil ito ay nagbibigay ng malaking porsyento para sa ating ekonomiya. Okay, pila. Okay, class. Natapos na ang ating mga gawain tungkol sa hulaan, batay sa mga larawan na aking pinakita. Batay sa inyong nakita sa ating harapan class, sa ating pisara. Ano yung idea o natutuklasan batay sa ating gawain ngayong araw. Okay? Mga produkto. Okay, ano pa? Mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ano pa? Mga iba't ibang tanawin na makikita sa ating bansang Pilipinas. So, bago tayo dumako, may papagawa ko isang pangkatang gawain sa inyo class. Gusto ko na pangkatin nyo sa 3 ang ating klase at bawat pangkat ay inaatasan kong gumawa ng pagsisiyasat sa mga suliraning pangkapaligiran na nangyayari sa ating sariling pamayanan. So, class, sa inyong sangkapat na papel, gusto ko na isulat ito sa isang kahon. At sa kabilang bahagi naman ay mga suliranin. Magbigay lamang ng 2 suliranin sa ating sariling pamayanan. At sa kabila naman ay mga paraan para masolusyonan ang mga suliraning kinakaharap ng ating pamayanan. Okay? Your 5 minutes starts now. Okay, class, ang iyong 5 minuto ay natapos na. So, narito ang mga sagot ng ating 3 pangkat. Okay, ang unang sagot sa pangkat 1 ay illegal logging. Okay, class, so ito ay isang suliraning kinakaharap ng ating pamayanan, di ba? So, ano kaya mga solusyon para maiwasan ang illegal logging sa ating sariling pamayanan? Okay? Okay. So, ano kaya ang maging posibleng mga solusyon para ating
maibsan ang ating mga suliraning kinakaharap sa ating sariling pamayanan. Okay? Ang kanilang sagot ay magtanim ng mga punlang kahoy sa mga gilid ng bundok at mga ilog. Okay? Very good. Dahil ito ay nakakatulong sapagkat maiibsan ang landslide, mga pagguho ng lupa at meron ding matitirahan ang mga hayop na naninirahan sa mga kagubatan. Okay, pangkat 1, very good. Okay, sa pangkat 2, ang kanilang sagot ay paggamit ng dinamita. Okay, sa usapang karagatan class, ang mga mangingisda rin ay gumagamit ng mga pinagbabawal na dinamita sapagkat dito nakakuha sila ng mas marami pang mga isda. At ito ay pinagbabawal ng ating bansa sapagkat unti-unti nang nauubos at namamatay na rin ang mga maliliit na isda. So ano kaya mga posibleng solusyon class? Okay. Batay sa kanilang sagot sa pangkat 2, gumamit daw ng lambat. Okay. Very good. So ang paggamit ng lambat ay isang pangunahing gamit para sa pangisda at hindi yung ginagamitan ng pinagbabawal na dinamita. Okay, very good. Sa pangkat 2, bigyan ng palakpak. Okay, very good. Sa pangkat 3, ang kanilang sagot na one class ay pagsunog ng plastic. Okay, so ito ang isa sa mga pangunahing problema na rin sapagkat ang plastic ay nakasisira. Ang pagsunog ng plastic ay nakasisira sa ating ozone layer at nagdudulot na rin ito ng masangsang na amoy sa mga tao at meron ding na nagkakasakit kung may nakalanghap man sa mga hangin gawa ng pagsunog ng mga plastic. Okay, very good. Dahil ako'y nasisihan class dahil kayo ay nagsagot at may partisipasyon kayo sa aking klase ngayong araw na ito. Bigyan ng bawat isa ng palakpakan. Okay, very good. Sa ating mga gawain ngayong araw na ito, ano kayang magiging diskusyon o pangunahing pamagat ng ating diskusyon ngayong umaga? Dahil tayo ay tumatalakay sa mga pananim, mga iba't ibang tanawin. Ano kaya class ang iyong idea o mga nahihinuha at batay sa ating mga gawain? Okay, binibining bakyal. Okay, batay sa mga likas na yaman. So, okay, tama. May idea ka rin. Likas na yaman. So, ano pa class? Ang iyong nahihinuha batay sa ating mga ginagawang mga aktibidad ngayong araw. Okay? Mga produkto. Ano pa class? Okay, mga tanawin. Very good. Ano pa? Binibining malales. Okay, mga pangunahing pangangailangan ng tao. Pangangailangan ng tao. Okay, so kayo ay tama. So ang ating diskusyon ay tungkol sa mga likas na yaman sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Okay, so alam niyo ba class na ang Pilipinas ay mayaman sa mga iba't ibang mga likas na yaman, maging sa anyong lupa man, sa anyong tubig, sa mga yamang mineral at marami pang iba. Tayo din ay tanyag sa mga magagandang tanawin. Okay, sa Luzon man, sa Visayas at maging sa Mindanao. So ang mga likas na yaman ay pinakamahalaga sa atin. Sapagkat dito tayo nabubuhay. Dito tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Okay, very good. Okay, so batay sa iyong mga sagot class,
So ang likas na yaman ay mahalaga dahil sa Pilipinas, tayo ay isa sa mga bansa na sa Timog Silang Asya na nag-e-export ng mga iba't ibang produkto sa ibang mga bansa. Okay, so binanggit ko kanina ang isa sa mga produkto na makikita sa yamang lupa. Okay, very good. So ito ay isa lamang sa mga halimbawa ng yamang lupa. Ito ang mais. Ano pa, class? Okay, palay. Very good. Ano pa? Mga gulay at mga iba't ibang prutas. Okay. So, ang yamang lupa sa ating Pilipinas ay mayaman sapagkat dito makikita ang iba't ibang mga produkto na ginagamit ng tao para tayo mabuhay at ginagawa na rin bilang isang pamumuhay ng tao. Yamang lupa. So, ang yamang lupa ng Pilipinas ito ay ang likas na yaman na sa Pilipinas na tumutukoy sa mga bagay o pagkain na nakukuha rito, class. Halimbawa na lang ang palay na pangunahing pagkain natin, mga mais, mga mani, mga iba't ibang gulay at iba't ibang prutas. Susunod ay makikita sa lawan sa unang gawain natin ay nagpapakita ko ng mga isda, ano pa, bangus, ano pa, hipon, at mga tanyag na tanawin. So ito naman ay isa lamang sa mga halimbawa na napabilang sa anyong tubig. So ano naman ang yamang tubig o anyong tubig sa ating Pilipinas? So ang yamang tubig ay tumutukoy sa mga likas na yaman sa Pilipinas na makukuha ang mga yamang likas sa tubig tulad ng mga hipon, mga iba't ibang isda, mga corals, mga alimango at marami pang iba. Sa anyong tubig, makikita rin ang halimbawa ng anyong tubig ay mga dagat, ilog, lawa, talon at marami pang iba. So sa Pilipinas din ay tanyag din tayo sa mga produktong yamang tubig sapagkat dito lang sa ating bansa tayo ay mayaman sa mga yamang tubig at tayo rin ay nag-e-export sa ibang bansa katulad lamang ng mga isda, mga hipon at mga malaking mga alimango. At hindi lang sa yamang tubig tayo ay tanyag. Tanyag din ang Pilipinas sa mga magagandang tanawin sa mga anyong tubig, kagaya ng Boracay, di ba? Sa Aklan. Ano pa? Okay, sa Palawan, tayo ay may pinakamagandang tanawin doon na makita sa Coron. At yun ang isa rin sa mga pinakatanyag ay ang underground river ng Palawan. At doon din makikita ang mga iba't ibang mga corals na kung saan ito ay pinag-iingatan at pinapahalagahan sapagkat ito ay limitado lamang. Okay. So, sa mga larawan dito, class, na ipinakita ko, ito rin ay mga iba't ibang uri ng mga bato kung saan mamahaling mga bato. Ito ang mga ginto, pilak, mga tanso, diamante at marami pang iba. So ito ay nabibilang lamang sa isa lamang sa mga halimbawa na nabibilang sa yamang mineral. Okay, very good. Yamang mineral, ito ay mga likas na yaman na makukuha sa Pilipinas at makukuha sa ilalim ng lupa sa pamamagitan ng pagmimina. Okay, so ang mga minero ay isa rin sa mga malaking naiambag sa ating ekonomiya sa ating bansa sapagkat nagbibigay ito ng malaking porsyento para ang ating ekonomiya ay tumaas, lalo na nag-i-export, gumagawa tayo ng mga iba't ibang mga alahas, mga mamahaling alahas na gawa sa ginto, pilak, at marami pang iba. So yan lamang, class, ay ilan lamang sa mga halimbawa
ng isang mga likas na yaman na makikita sa ating bansang Pilipinas. Alam niyo ba ang ating mga iba't ibang uri ng likas na yaman sa ating Pilipinas? Okay, very good, very good. Mahusay dahil kayo ay nakikinig sa aking discussion ngayong umaga. So ngayong class, may itatanong ako sa inyo bilang isang mamamayan sa ating bansa. Sa paanong paraan natin mabibigyan solusyon ang mga problema ang kinakaharap natin sa ating mga pang-abusong ginagawa ng ating mga kapwa mamayan, dahil makita na naman natin sa mga balita sa TV na may mga landslide, may mga pagbaha, may mga pagputol ng kahoy, may mga pagkasira ng mga bundok para paggawaan ng mga hotel, resort at marami pang iba. So, sa paanong paraan kaya natin, class, matutulungan para maibsan ang mga suliraning kinakaharap ng ating sariling pamayanan? Okay, very good. Ginoong Duong, okay, very good. Sa pamagitan ng, okay, pagtanim ng punong kahoy, ano pa? Okay, panglunsad ng mga organisasyon, okay, tama, Binibining Malales. Organisasyon kagaya ng mga tree planting, okay? So, sa ganyan mga aktibidad, class, kakatulong rin yan para maibsan ang ating mga problema ang kinakaharap. Ano pa, class? Okay, paglinis sa mga ilog, okay? Dahil alam naman natin, class, na ang pangunahing sanhi ng pagbaha ay ang mga basura na mga basura na nakatapon o nakabara sa mga estero at mga ating anyong tubig, di ba? At ito ang nakasisira din sa ating mga likas na yaman sa tubig, na nanirahan sa tubig kagaya ng mga isda at iba't iba pa. So, ano kaya ang mangyayari, class, kung patuloy pa rin ang mga maling gawain sa ating mga likas na yaman, kung patuloy pa rin ang mga pang-aabuso, patuloy pa rin ang mga pagsisira o mga masamang gawain ng ating kapwa-tao, okay? Okay, Binibining Malales? Okay. Unti-unting mauubos. Ano pa? Masisira. Okay, very good. Okay, tama. Ayun, yung mga sagot ay tama. Dahil kung patuloy pa itong gagawin ng mga kapwa-tao natin, class, ay masisira at mauubos dahil ang ating malikas na yaman ay limitado lamang. So, kailangan pangalagaan natin ito, class, at ingatan, mahalin, at palaguin para magamit pa natin ito sa ating susunod na henerasyon. Okay. So, ngayon, class, gusto kong gumawa kayo batay sa aking sa tatlong pangkat na ating ginawa kanina. Gusto kong gumawa kayo na, class, na isang simple pero makabuluhang slogan na kung saan naglalayong nagpapakita ng mga paraan kung paano natin maisulong ang pagpapahalaga o pagpapangalaga sa ating mga likas na yaman. So, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para gawin ang iyong gawain. Narito ang rubrics sa ating slogan, okay? Para sa 10 puntos, ito ay kaangkupan sa tema, kaayusan sa mga salita, 10 puntos, pagkamalikhain, 5 puntos, kalinisan, 5 puntos, at ang kabuuan ay 30 puntos. So, maaari na kayong gumawa ng iyong slogan. Okay, class, tayo ay tapos na sa ating slogan at narito ang mga gawain ng ating 3 pangkat. So, sa unang pangkat, class, ang kanilang ginawang slogan ay pahalagahan dahil ito'y limitado lamang. So, very good! Bigyan ng palakpak dahil ang ating malikas na yaman ay dapat nating pahalagahan dahil ito ay limitado lamang at bigyan ng pagpapangalaga at dapat huwag natin abusuhin. Okay, very good. Bigyan ng 30 puntos. Okay, sa pangalawang pangkat, ang kanilang slogan ay
mahalin natin at gamitin sa wastong paraan. Okay, so dapat ang ating mga likas na yaman ay mahalin at gamitin sa wastong paraan. Hindi yung inaabuso, hindi yung inaaksaya. At dapat na rin itong pahalagahan at mahalin natin. Okay, very good. Palawang kat, bigyan ng 30 puntos. Okay, sa pangatlong pangkat, ang kailangang slogan ay, likas na yaman ay ating ingatan. Okay, very good. So, dapat ingatan sapagkat para may magagamit pa tayo sa ating susunod na henerasyon. Ingatan para tayo ay may pagkukunan para sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. At ingatan para ito ay magagamit pa sa susunod at bibigay ito ng buhay para sa atin bilang mga tao. Okay, very good. Pangkat 3, bigyan ng 30 puntos. Okay, bigyan ang bawat isa ng isang masigabong palakpakan. Okay, very good. Ang iyong mga gawain ay napakaganda at napakakulay. At ito ay umaangkop din sa aking mga ginagawang rubrics. So, ako'y nasisiyahan sa iyong mga participation class para sa ating gawain ngayong araw ay kumuha kayo ng isang kapat na papel at isulat ang tama kung ang bawat sitwasyon ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa ating mga likas na yaman at mali naman kung ito ay nagpapakita ng mga pang-aabuso o maling gawain sa ating malikas na yaman. Okay, bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto para sagutin ang mga gawain. Okay, tapos na yung 5 minuto ay pakipasa ang iyong mga papel sa ating harapan. Okay, thank you. Okay, meron pa? Okay. So, wala na ba? Okay, ating sasagutin ang iyong papel. Paki-exchange muna yung papel sa iyong katabi. Okay. So ngayon class, ating sasagutan ang ating gawain. Una, pagtanim ng mga punla ng kahoy sa tabi ng ilog. Ito ba ay tama o mali? Okay, tama. Okay. Pangalawa, pagtapo ng basura sa ilog. Mabuti ba ito, class, or masama? Tama or mali? Okay, mali. Dahil nakadudulot ito ng pagbaha. Sa pangatlong sitwasyon, class, pagsunog sa mga plastic. Okay, tama o mali? Okay, mali. Dahil nakasisira rin ito sa ating ozone layer at nagkakaroon din ito ng polusyon sa hangin. Okay, sa pang-apat, pagputol sa mga punong kahoy sa mga bundok. Tama o mali? Okay, mali. Dahil, bakit mali? Binibining malales. Okay, very good. Dahil nagdudulot ito ng landslide o matinding pagbaha. Okay, sa panghuling sitwasyon, class, paggamit ng mga pinababawal na dinamita sa mga karagatan. Tama o mali? Okay, mali. Dahil unti-unting nauubos at namamatay ang mga maliliit na isda at ito rin ay pinagbabawal sapagkat pati na rin ang mga corals ay nasisira. So dapat nating wag maggamit ng pinagbabawal na dinamita sa ating mga karagatan. Okay, class. So, ngayon natapos ng ating gawain, may bibigay muna ako ng isang takdang aralin para sa inyo, class. Gusto kong basahin ninyo ang sa ating libro. Makikita doon sa pahina 36 hanggang 40 na nasa aklat natin tungkol sa mga implikasyon sa kapaligiran, pisikal at yamang likas na yaman sa mga rehiyon sa pamumuhay ng Asyano noon at ngayon. So, dito makikita ang mga larangan sa agrikultura,
ekonomiya, pananahanan, kultura, at marami pang iba. So, gusto kong ilista nyo ang mga impormasyon na iyong nakikita at magkakaroon tayo ng pasulit sa susunod na klase. Okay, class, naintindihan nyo ba? Okay, very good. So, dito nagtapos ang ating discussion ngayong araw. Naway may natutunan kayo, class. At gusto kong hindi lang sa narinig niyo, class, kundi isa-isip at isa-puso ninyo ang iyong mga natutunan para magamit na rin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Maraming salamat, class. Paalam!